Dahil sa pandemic, nauso ang mga plantito at plantita. Sila ang mga tito at tita na walang magawa sa bahay, kung kaya't pinili na lamang na mag-gardening. Dahil dun, kahit papano, sa kabila ng lockdown, ay may pinagkakaabalan sila. At kung minsan pa, ay pinagkakakitaan pa. Isa si Francis sa mga plantito. Nung wala pa ang COVID-19, isa siyang clerk sa kilalang department store. Nang magbawas ng tauhan ang naturang establishmento, isa siya sa mga napaalis sa trabaho. Sobra siyang nalungkot at animoy nakaramdam ng depression. Iniisip niya na kung paano na lamang ang ipapakain niya sa kanyang pamilya. 2 ang kanyang anak at ang asawa niya ay wala ding trabaho. Mabuti na lamang at pinasok ng kanyang asawa ang pag-o-online selling. Kahit papano ay nakatutulong ang nakukuha nilang pera mula roon para sa pang-araw-araw nilang gastusin. At bukod pa riyan, ay nabibigyan din sila ng ayuda ng kanilang barangay na naging malaking tulong para sa kanila. Hindi nagtagal, isinama na rin ni Francis ang kanyang mga tanim na bulaklak sa online selling ng asawa. Naging patok ito sa marami. Kung kaya't marami na rin ang kanilang naibibenta. Malaking pasasalamat ni Francis ng kanyang asawa na ang dating libangan lamang ay naging isang business na. Naging business na nila ito ngayon. At naging in demand. Naging in demand kasi ngayong pandemic ang mga bulaklak. Tumutok si Francis sa pagpaparami ng mga bulaklak. Katuwang ang kanyang asawa at maging ang 2 anak na kapwa nasa senior high school na. Bawat umaga, binibisita nila ang mga tanim. Lalo na si Francis. Siya mismo ang nag-aalaga at nidiligan ng mga ito sapagkat tumutubo na ang mga bagong tanim at tumataba na rin ang iba pa. Ngunit isang umaga, biglang tumaas ang presyo ni Francis. Binilang niya kahapon ang mga bulaklak na nakalagay sa mga florera. Ngunit ngayong mga nawawala na. Hindi na makita ang iba sa mga ito. Ang hinala niya ay ninakaw ang mga tanim niya. At ang lalo pa niyang kinainis at ang lalo pa niyang kinagalit ay pinili pa ng mga kawatan ang magaganda at mga mahal na klase ng halaman. Gusto niyang magalit at magwala, ngunit hindi niya alam kung kanino niya ibubuntong ang kanyang galit.
Pumasok siya sa kanilang bahay at ipinagbigay alam sa kanyang asawa ang bagay na yun. Ang walang iya talaga. Ang iya talaga yung mga magdanakaw na yan eh. Bulaklak na lang eh. Papatusin pa talaga. Kumento pa ni Francis. At ganun din ang kanyang asawa. Mabuti pa siguro magpalagay na tayo ng CCTV dun sa garden para makita natin yung magnanakaw. Suhestyon ng kanyang asawa. Mabuti pa nga. Mabuti pa yun pa. Sang-ayon naman ng kanilang mga anak. Nagpalagay nga sila ng CCTV. At pero dahil dun, siguro'y nakaamoy ang mga magnanakaw kung kaya't mukhang hindi na ito bumalik pa ulit. Dumaan pa ang maraming araw at unti-unti na ring nakakalimutan ni Francis ang nangyaring pagnanakaw sa kanyang mga bulaklak. Inaasahan niyang hindi na talaga babalik ang mga kawatan. Ngunit iyon ang akala niya. Halos magwala si Francis isang umaga nang makitang malinis na ang kanyang garden. Sinimot ang mga bulaklak. Walang itinira kahit isa. Walang itinira ang mga tirador. Walang natirang bulaklak sa lugar nila. Agad nilang tiningnan ng CCTV. Ngunit nalaman nilang sinira muna ang CCTV bago gawin ang krimen. Mga hayop talaga. Hayop talaga yung mga yan. Perwisyo talaga sa buhay yung mga yan eh. Galit na singhal ni Francis. Ganun pa man, kahit dismayado, hindi pa rin siya tumigil sa pagtatanim ng bulaklak. Nasa balkon siya. Hawak ang kanyang cellphone habang naghahanap ng mga buto online. Marami na siyang na-add to cart hanggang sa dumaan sa screen niya ang isang kakaibang bulaklak. Bulaklak na hindi pwedeng nakawin. Nakalagay na caption sa AdsNet, kalokohan naman yan. Sambit pa ni Francis habang nakatingin sa nakapost na ads. Ngunit sandali pa, parang may kung anong puwersa ang kumukontrol sa kanyang kamay. Pinilit niyang labanan nito, ngunit dinadala pa rin ang kanyang hintuturo sa add to cart button para orderin ang buto ng kakaibang halamang yun. Kahit wala naman siyang balak bilhin. At hindi niya ito napaglabanan
Nagtagumpay ang puwersang iyon na mailagay sa add to cart ang kakaibang halaman. Mabuti na lamang din at hindi yun kamahalan. Ngunit hindi pa rin tumigil ang pagkontrol ng puwersa sa kanya. Taas baba na ang kabog ng kanyang dibdib. Dala ng kakaibang takot. Hindi niya kasi maunawaan kung ano ang nangyayari. Hindi niya rin alam kung anong nangyayari sa kanya. Sinubukan niyang sumigaw, subalit hindi niya rin magawa. Kahit gusto niya magsisigaw, ay parang may pumipigil sa kanya. At tuloy sa pagpindot ang kumukontrol sa kanyang hintuturo hanggang papunta sa checkout. At muli ay nagwagi ulit ang hindi maipaliwalag na puwersang yun. At una pa ngang na-check out ang buto ng kakaibang halaman kaysa sa mga pinili niyang buto. At nang tuluyan ng ma-check out ang mga yun, ay noon lamang siya nilubayan ng kung anong hindi maipaliwanag na kumukontrol sa kanya. At bigla na lamang na nagmistulang isang parang lantang gulay na lumaylay ang kanyang kamay at braso sa kanyang inuupuan. Parang naubusan siya ng lakas. Naalala niya tuloy ang isang pelikula na napanood niya noon na ang kamay ay parang may sariling buhay kahit nakakonekta pa sa sariling katawan nito. Sa pagkakaalala ni Francis ay tinatawag yung alien hand syndrome. Ngunit wala siyang sakit para maranasan yun. Ang hinala niya talaga ay may kung anong kababalaghan patungkol sa kakaibang halaman na yun, na kahit wala ito sa tabi niya ay parang may kapangyarihan na kayang kontrolin ang kahit sinong gustuhin nito. Makalipas ang 3 araw ay dumating na ang mga in-order ni Francis. Kalakip na ron ang buto ng kakaibang halaman na hindi niya sana gustong orderin. Agad na itinanim ni Francis isa-isa ang mga buto na nakuha niya. 2 araw pa lamang ang lumilipas nang mapansin niyang sumisibol na agad ang unang dahon ng kakaibang halaman na yun. Mas una itong tumubo kaysa sa mga kasabayang buto na itinanim din. Kung kaya't bawat araw nasasabik si Francis na masilayan ang mabilis na paglaki ng halaman na yun. Nagsisimula pa lamang lumabas sa lupa ang ibang buto, subalit ang kakaibang halaman na yun ay mayabong na ang dahon at handa ng mamulaklak. Hindi pa nakakakita si Francis ng ganitong uri ng halaman. Sa tanang buhay niyang nagtatanim ng mga halaman, ngayon pa lamang niya ito nasasaksihan. Isang umaga,
Dumalaw siya sa kanyang garden kasama ang kanyang asawa. At tunay na namangha sila nang makita ang namumukadkad sa ganda ng mga bulaklak. At mula iyon, dun sa kakaibang halaman. Ang bulaklak nun ay kasing laki ng isang planggana. Ang kulay nito ay kulay maroon. Ang bulaklak niya ay parabang pinagbiyak na kabibi. Medyo nakakatakot itong tingnan, ngunit nananaig pa rin ang kagandahan ng bulaklak. At nang lapitan ito ng mag-asawa, laking gulat nila sapagkat may nakita silang isang asong wala ng ulo sa tabi ng naturang halaman. Patay na ang hayop at natuyo na rin ang dugo nito sa lupa. At nagtataka ang mag-asawa sa kung paano nakapunta ron ang patay na hayop. Baka itinapon lang yan dito. Baka itinapon ng mga kapitbahay natin. Yung mga naiinggit sa atin. Diba? Sa pantahan ni Francis at sinang-ayon na naman ng kanyang asawa. Hindi na umimik si Francis at iniwan niya muna ang kanyang asawa at saka kumuha ng pala upang maghukay at ilibing ang patay na aso. Nang mailibing na ang aso, ay nananatiling nakatayo lamang si Francis habang nakatungkod ang pala, habang tinitingnan ang dambuhalang bulaklak. Mag-isa lamang siya ng mga sandaling yun dahil pumasok na ang kanyang asawa sa loob ng kanilang bahay. Sa isip-isip niya, baka ang bulaklak na ito ang may kinalaman sa pagpatay sa aso. Pero, paano? Posible namang mangyari yun. Isang gabi, ay naalimpungatan si Francis nang marinig niya ang maraming yabag sa likod ng kanilang bahay. Kung saan naroroon ang kanyang mga tanim na bulaklak at malaki ang kanyang hinala na ang mga magnanakaw ng bulaklak ang mga yun. At nagsipagbalikan na naman. Agad na bumangon si Francis, subalit hindi na niya ginising pa ang kanyang asawa. Pagkabangon ni Francis, ay agad niyang binuksan ang kanyang computer upang tingnan sa labas kung ano ang gagawin ng mga kawatan. Nakalagay din kasi doon ang isang hidden camera kaharap mismo ng kakaibang halaman at nakakonekta ito sa kanyang laptop. Sapagkat malaki ang kanyang duda na muling magbabalik ang mga magnanakaw at magtatangkang nakawin muli ang kanyang mga tanim. At hindi nga nagkamali si Francis. 3 nakabunit na kalalakihan ang nakita niya sa kanyang hidden camera.
at isa-isa nang itinatawid sa pader ang mga paso ng halaman. Ibig sabihin lamang ay may kasamahan pa ang mga ito na naroon naman sa labas. Mukhang higit pa sa 3 ang mga ito kung hindi siya nagkakamali. At dahil malaki at may kabigatan ang kakaibang halaman na itinanim niya, maaring mamaya pa nila ito buhatin palabas. Mula sa screen ng laptop ni Francis, nakita niyang biglang gumalaw ang kakaibang halaman. At habang abala ang mga kawatan sa paghakot ng maliliit na florera at nang saktong dumaan ang isa sa mga kawatan sa tabi ng bulaklak, ay bigla na lamang itong gumalaw ng napakabilis at animoy tinuklaw ang ulo nito. Biglang napamulagat si Francis at bagyang napaatras sa nasaksihan. Kinisap-kisap pa niya ang kanyang mga mata dahil baka namamalikmata lamang si Francis. Ngunit totoo ang kanyang nakikita. Nagsimula ng kumabog ang kanyang dibdib sapagkat putol ang ulo ng kawatan na yun. Habang unti-unting natutumba sa lupa ang katawan at kasabay nun ay ang pagsirit ng dugo sa bahaging naputol. Ilang sandali pang lumipas, isininod ng bulaklak na yun ang isa pang magnanakaw. At ang isa pa, pare-parehas ang ginawa sa kanila. Pinugutan ang kanilang mga ulo at kinain ang bulaklak. Walang nakaririnig at walang nakakakita sa karumal-dumal na pangyayaring iyon, maliban lamang kay Francis. Sandali pa, nakita niya ang katawan ng ika-4 na kawatan. Bumagsak na lamang yun, bigla sa harap ng kamera. At wala na ring ulo. At ngayon, buo na sa isipan ni Francis ang isang konklusyon na ang bulaklak ng kakaibang halaman ang siya ring totoong pumatay sa aso. Tumagal lamang ng ilang minuto ang katahimikan hanggang sa makita ulit ni Francis ang mga ugat ng halaman na isa-isang tinutusok ang katawan ng 4 na kawatan. Hanggang sa magsipagtalamsikan ng mga dugo nito at natalsikan pa ang mismong lente ng kamera, kung kaya't hindi na niya nakita pa ang mga sumunod na nangyari. Nangihina, tila lulugo-lugo, bagsak ang balikat ni Francis nang isinaranan niya ang kanyang laptop at saka muling humiga siya sa tabi ng kanyang asawa habang nanginginig ang kanyang buong katawan dahil na rin sa labis na takot. Hindi niya napansin
kung anong oras na siya nakatulog, sapagkat hindi maalis-alis sa kanyang isipan ang nangyari sa mga kawatan. Kinabukasan, kinakabahang lumapit si Francis sa kanyang garden. Laking gulat niya nang wala na siyang makitang katawan. Wala ni patak ng dugo ng mga kawatan. Malinis na ang buong paligid. Tiningnan niya ang malaking bulaklak ng halaman at sa ganda nito, hindi mo aakalaing may kababalagan pala itong itinatago. At tama nga, ang caption nung nabasa niya nang una niya itong makita. Bulaklak na hindi pwedeng nakawin.